mga obstacles na kailangan nating ma-overcome in the area of time management. Obstacles, mga nagiging hadlang po. So, unang-una, yung mga motivational problems. Okay? Sa motivational problem, meron pong tatlo. So, pag sinabing motivational problem, ang unang pumapasok dyan when we hear the word motivation, ano to, nasa isipan natin ito, no? Hindi lang po ito bastang dahil mahina ang katawan mo, dahil ikaw ay may sakit. Hindi eh. Kumbaga, ang motivational problem, issue to ng mind. So, ang unang obstacle natin is yung laziness. Yung katamaran. Sige, pakibasa natin yung mga Bible verses patungkol sa katamaran at ano ang itinuturo sa atin. Sige, Sister Nobi, pakibasa yung Romans chapter 12 verse 11. Thank you, Lord. Sister Michelle, pakibasa yung Proverbs 24 30 hanggang 34. Sister Cheng, pakibasa yung yung Proverbs 10 verse 4. Sister Grace, Proverbs 12:24. Sige, unahin natin. Sino nang unang nakakita? Amen po. Ang sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen. Ayun. So, nung inuutos ito ni Apostle Paul, no? Siyempre, itong mga Kristiyano, yung pagpapakasipag sa paglilingkod sa Diyos. Yan, talagang desisyon po ng isang tao yan eh, di ba? Maraming beses yun ang naririnig sa mga turo natin na yung paggawa, yung paglago sa gawain, yan eh, desisyon natin. Ganon din po yung yung pagpapakasipag sa paglilingkod. So, napakahalaga po na tayo mismo magdesisyon tayo na, Lord, binigyan mo ako ng ministry, binigyan mo ako ng trabaho, binigyan mo ako ng business. Kailangan lang gawin natin para ma-manage natin yung ating oras. Kailangan tayo magpakasipag. Saan? Sa mga dapat na priorities natin. Kaya lahat yan connected doon sa mga itinuro natin. Yung Eisenhower na chart na yan. Napakaganda. May nakalagay dito that lazy people are always tired. Pero nakakalungkot, no? Pagod pero wala namang ginagawa. Diba? Minsan ganyan ang tao, no? Pero ang totoo, pag tiningnan mo, Pastor, kailangan ko ng ganito. Pero pag tiningnan mo yung kanyang ginagawa, hindi naman masyadong nakakapagod. Pero nakakagawa siya sa isang bagay na busy siya doon, pero hindi naman masyadong mahalaga. So, napapagod tayo sa mga bagay na hindi mahalaga, tapos ang sipag natin ay hindi tayo masipag sa mga bagay na mahalaga. Lazy people always follow the path of least resistance. Ayaw ng challenging. Hindi lang po siya yung hindi kumikilos. Yung mga taong tamad, ayaw ng mahirap. Gusto lagi yung madali. Gusto niya yung dadaanan niya, diretso lang. Ayaw ng kaliwa, kanan. Minsan yung katamaran nasa tao, ang mas lagi niyang pinipili yung walang masyadong challenge. Na yung pinapagawa mo sa kanya, tatanggihan niya yon. Kasi ang totoo, hindi dahil hindi niya kaya, kundi yung motivation ng problem of laziness nandoon sa tao na yon. Kaya pangatlong point dyan, no, lazy people have trouble doing the hard thing. Pag medyo mahirap yung pinapagawa nyo sa mga tamad, hirap na hirap yan. Hirap na hirap. Ang daming reklamo. Anong laging ginagawa niyan? Kung ano-ano yung mga naririnig mong murmuring. Kasi ang totoo, hindi dahil hindi niya kayang gawin. Kasi tayo nga mga Pinoy, di ba? Pag talagang gusto mo, gagawan mo ng paraan eh. Pag-aaralan mo eh.
Lagi ko sinasabi sa mga anak ko yan, kung paano kayong natuto sa pagko-computer, may pinapagawa sa inyo, sinasabi lang, ang hirap naman ito. Anak, lahat ng bagay na pag-aaralan, kailangan mo lang sipagan. Dagdagan mo lang yung oras mo para magawa mo yung bagay na yun. Sumunod na verse, pakibasa. Ayan, Kawikaan 24 verse 30 to 34. Sabi dito, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. 31. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. 32. Nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti. May nakuha akong magandang aral. 33. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. 34. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ng lahat ng iyong kailangan. Amen. Wow! Binibigyan tayo ng warning ng Proverbs, no? Ano yung mga makikita mo sa bahay, sa tahanan, sa buhay ng isang taong Sister Michelle? Sige nga. Ano po, Pastor? Paulit po. Ano yung mga bagay na sinabi na description ng isang taong tamad? Ano yung makikita mo sa kanya? Ano, Pastor? bahay Yung madamo. Ayan. Yung mga bakod, Pastor. Sira-sira. Gugulo na, sira-sira na, wala ng kaayusan, Pastor. So, hindi naman ibig sabihin, mataas na ang damo ng bahay nyo, itamad ka na. Eh, tandaan po natin sa konteksto niyan, di ba? Yung mga bakod, ano yan eh, mahalaga po yan. Yan po ang nagbabantay, nagsisilbing guard sa kanilang mga properties. So, kumbaga, ang pinaka makikita nating turo dyan ni Solomon no, sa atin, na yung priority, yung mahalaga na dapat ayusin ay hindi naaayos. Kasi nga, may challenge motivationally. Kulang sa motivation na magsumipag, na unahin niya yung mga importanteng bagay. Sumunod, sis, pakibasa pa, isa pa maganda tayo. Proverbs 10. Oh. Oo. So talagang ano, no? Alam mo nung sinabi ng Panginoon dyan, ng sa kanyang salita, na ano, isang tao, tamad, ayaw gumawa, ano yung magdarahop? Maghihirap. Pero kapag masipag ka, talagang may kasaganahan eh, may pagyaman eh. So, hindi ho problema yung provision ng Diyos eh. Andyan at andyan. Kumbaga, alam niyo yung sinasabi na ang mga ibon, di ba, provided na yung worm na kanilang kakainin. Pero hindi inilalagay ng Diyos yung mga worm sa nest. Hindi isinusubo. Kailangan hanapin nyo ng mga ibon. So, ganun din po sa buhay natin, no? Merong provision si Lord. May magandang mga plano ang Panginoon sa atin. Kailangan natin gawin pagsumikapan natin. Dito sa isang translation sa 10:4, ng Kawikaan, ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan. Mapagpabaya. Ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Kita niyo yung contrast. Pagka may kayamanan, may kasaganahan. Pero pag mapagpabaya, darating ang pagdarahok, ang kahirapan. Eh, paano natin yan may apply sa ating ministry? Alam ko naman kayo, masipag kayo sa business nyo, masipag kayo sa sa inyong trabaho, sa gawaing bahay. Ganon din dapat sa ministry, mga kapatid. Kung gusto nating makita ang bunga sa ministeryo na binigay sa atin ng Diyos, sipagan natin. Gusto nyong makita ng mga disciple, sipagan nyo sa pagtuturo,
sa pananalangin, sa pamumuhay ng mabuting halimbawa, kailangan maging masipag tayo. Honor niya yung principle of sowing and reaping. Kung anong itinanim natin, aanihin natin. Kapag maganda itinanim, maraming itinanim, maganda't marami din po ang ating aanihin. At ano magiging resulta? Sister Grace, pakibasa. Proverbs chapter 12 verse 24. Sabi Opo. po dito, balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Amen. Nako, alam niyo yung inilalagay ng Lord sa mga position of a place of authority, hindi yung mga tamad. Sila yung mga taong masipag. Mamamahala ang mga taong masipag. Yung mga kamay ng masipag, mamamahala, sinabi yan ng salita ng Diyos. Pero yung mga tamad, sabi, magiging alila. So, ang problema ng examine nyo sa inyong ministry, sa inyong buhay, kung tayo ba ay nakakaranas ng paghihirap, tayo ba ay nahihirapan sa buhay natin. Pang-apat na bullet, no one ever climbed a hill by just looking at it. Wala po nakakaakyat ng bundok kapag tiningnan mo lang. Kailangan simula kang maglakad, akyatin. Ihakbang mo ang iyong mga paa. No? So, ang pagkatamaran, ang mga taong tamad, laging ang daming dahilan. Pagod ako, wala akong oras. Ano pa? Ayaw ko nang mahirap. Yung madali lang bigay mo sa akin, pastor. Lord, yung madaling ministry lang, walang madaling ministry, kapatid. Ang hirap kaya pakisamahan ng mga tao na difficult, di ba? Hindi yun least resistance. Talagang masasharpen ka dun eh. Magfa-follow up ka, i-message mo, iisa-isahin mo. Ano yan eh, talagang kasama po yan sa hard work eh. Pangatlo, talagang yung mga tamad ayaw nila nung mga hirap na gawain. Kaya kailangan ma-overcome natin ito. Talong kayo dun sa box. Sa box, ayan. Nakita niyo po yung box. Yung problem, laziness. Evidence of problem, makikita natin. Ha? Ano yung unang ebidensya na may katamaran? Sige nga, andyan ba sa box, Sister Lola? Ano yung unang bullet? Careless mistake. Yun. Diba? Ay, hindi ko nagawa eh. Kasi ang totoo, hindi niya pinaghandaan. Ay, wala akong ganito. Eh, kasi ang totoo, hindi niya ginawa. Pangalawa, taking naps often. Nako, ano yan? Mayat maya, gusto niya lang matulog. Pangatlong bullet, idle chatter, over socializing. Alam niyo sa gym, may mga ganyan eh. Mas marami yung pahinga, kwento kaysa sa buhat ng bakal. Usually pag nag-gym ka, ano lang, mga 1 minute lang ang pahinga, 2 minutes. Yung pahinga ng muscle, kailangan din yan. Tapos buhat ka na uli. Pero yung mga tamad, naku, mas marami ang kwento. Mas marami ang pakikipagchismisan bago magbuhat. Kaya hindi lumalago. Hindi niya na-achieve yung result. No? Sa ministry, ganun din. Mas maraming comment. Mas maraming chismis. Mas maraming kung ano-ano mga pinag-uusapan na wala namang masyadong benepisyo sa kanya. Idle chatter. Ayan, no? Kung ano-ano pa yung gusto kong topic. Pang-apat, taking the easy way. Iwasan natin yan. Yung laging madali. No? Yes, may wisdom na mapadali yung isang bagay. Pero if we need to take the hard road, kailangan natin talagang gawin kahit mahirap. 1, 2, 3, 4, pang-5 bullet. Daydreaming, naku, nangangarap, puro pangarap. Kung ano yung ito, maganda, ganito, ang ganda ng alam mo yun, puro isip. Makakakit ako ng bundok,
Darating ang panahon, makakarating ako doon. Hindi naman lumalakad. Hindi naman gumagawa. Ano pa yung tamad? Evidence ng problema ng katamaran sa isang tao. Makikita niyan. Failure to listen carefully to instructions. Yung hindi niya pinapakinggan yung instruction kasi ang totoo, ayaw niyang sumunod, ayaw niyang gumawa. And panghuli, bypassing chain of command. Bypassing chain of command. So kasi regarding sa chain of command, talagang may mga ano yan eh. May mga gawain na hindi lahat ikaw gagawa. Meron talagang delegation na kailangan, no, sa mga gawain. Yung mga taong tamad, gusto niya na ipasa na lang yung gawain niya sa ibang tao. Hindi dahil hindi niya kaya niya naman, tinatamad lang siya. Ano pong solusyon, mga kapatid? Ang solusyon sa problema ng katamaran, be diligent in pursuits. Maging masipag. Pagsumikapan po natin. Gaya lang yan eh, no? Talagang kung babalikan natin yung ating mga basics na ipinapagawa sa atin ng Lord in our daily life. Diba? Pagbabasa ng Bible, isusulat mo yung mga salita ng Diyos na nangusap siya sa iyo, devotion mo. Diba? Hindi mo lang gusto eh. Bakit hindi ka nag-journal? Kasi ang totoo, ang isang tao, tamad. Ayaw mo eh. Gusto mo yung madalian eh. Pinipili natin yung easy way. Pero yung ma-develop yung habit na lagi ka magsusulat, magta-type ka, magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka, ano yun? Hindi yun para sa mga tamad. Yun ay para sa mga talagang gusto ng resulta sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga pag sumikapan natin. Kaya ang solusyon po natin, alam nyo kung ano, we have to acknowledge what? Your accountability. Your accountability. Kailangan meron po talagang nag-check sa atin. Kapag walang nag-check sa atin, mga kapatid, mahirap yun. Lalo na kapag wala ka pang self-control or discipline. Kasi totoo yan, mga kapatid, di ba? May mga pagkakataon na hindi chinechikan yung journal natin, hindi tayo chinechikan ng attendance, lagi tayo na-atake ng katamaran. Problema natin yun bilang isang mga tagasunod ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng kasipagan, pangalawa yung accountability. Kaya tayo po ay matuwa na mayroon tayong accountability partners. May nag-check sa atin. Yung mga tao nang ayaw ng accountability, ayaw nila na may nag-check sa kanila. Simple lang ang may mga factors. Gusto nila sila yung masunod. Kung ano yung tama sa kanila, yun yung tama. Gusto nilang gawin, yun yung gusto nilang gawin. Pangalawang reason yan, self-willed, syempre yung pride. Ayaw niya na chinecheck siya. Tandaan nyo sa ministry sa kanyang pamamaraan, napakahalaga po ng accountability. Kaya napakahalaga. So, sa mga kapatiran, paano ba tumatakbo yan sa buong simbahan? Yung ating accountability. Una, syempre, yung mga tamad magbasa ng Bible, ini-encourage natin. Mag-journal ka, chinecheck natin, ina-account natin. Saan? Mag-join sila ng cell group. Diba? Through that, makikita mo yung mga tamad, sino yung mga masisipag, sino yung mga heart nila talagang gutom sa Panginoon, gutom sa salita ng Diyos. Sa cell group yun eh. Tapos yung mga taong masipag na yun, hindi yun mananatiling member, mag-upgrade yun. Ilalagay mo yun saan? Sa place of position, di ba? Yun yung mga masisipag, inilalagay sa pamamahala. Sila yung nagpe-pray, sila na yung nag-MC, kasi masipag. Sa cell group yung nagsisimula, doon makikita yung talagang accountability. At kapag itong tao na to nagpapasa ako, then makakapag-handle siya ng small group. Diba? Kapag napagdaanan niyo yung step 1, 2, 3, 4, and then yung discipleship, small group leadership, lahat yun kailangan pagdaanan ng proseso. Hindi tayo pwede mag-skip. Kasi importante yun as we prepare for leadership. So, napakaganda po, no? Meron na tayong programa, mga kapatid. Kailangan na lang natin i-apply. May Bible study tayo, kailangan na lang natin mag-aral. Okay?
Isa yan sa mga motivational problem. Pangalawang problema, kaya hindi magkaroon ng time management at yung time management hindi maging mabunga, is yung pagpapabukas o procrastination. Ano ba sa Tagalog ng procrastination? Yung bukas na lang. Siguro, di pa yan. Yung pagde-delay, pagpa-postpone ng mga bagay na pwede mo namang gawin ngayon pero pinagpapabukas mo pa. Diba? Meron sinabi yung Proverbs dyan Mami Ading, Proverbs 27, verse 1. Thank you, Lord Jesus. Sister Lola, Ecclesiastes 11, verse 4. Sige, Mami, pakibasa po. And then, Sister Cheng, Ephesians 5:15 hanggang 16. Sige po. Sige, Mi. Wala rin signal mo, Mami. Yung verse mo na po ni Sis Lola. Sige, Mami. Balik ka po, Mami. Ecclesiastes 11 verse 4. Mhm. Whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Amen. So, yung mga ang daming dahilan, di ba? Kasi bukas na lang ako magtatanim. Wala naman sigurong araw. Mainit ba masyado? Ano pa? Yung isang verse. Sunod, sis. Pakibasa. Thank you, Lord. Opo, sis. Ah, bakit natin kailangang hanapin ang kalooban ng Diyos? Bakit natin kailangang iset yung priorities natin? Because, andun sis, dahil the days are evil. Yeah, masama ang mundo. Masama ang mga susunod na pwedeng mangyari. Hindi papayag ang kaaway na maging organize ang buhay natin. Guguluhin at guguluhin niya. Ayaw niya na nang may order sa buhay natin sa pamilya. Pamilya pa lang, ayaw niya may order. Ang order ng Diyos sa pamilya, di ba? O, tatay, yung nanay, yung mga anak, yung tatay, submitted kay Kristo, guguluhin niya yun. Sa finances natin, ginugulo niya. Ayaw niya nang may order. So when it comes to procrastination, kailangan gawin mo na agad. The main thing, first bullet, the main thing that comes to him who waits is regret for having waited. Huwag na tayo masyado pang maghintay ng perfect timing. Di ba binasa si Lola? Walang perfect timing. Walang perfect time na magsimula. Alam niyo kung kailan ang perfect time na magsimula? Ngayon. Kasi may mga tao, siguro narinig nyo na o naging dahilan nyo na, naghihintay lang ako sa time ni Lord na sa tamang panahon kung kailan ako maglilingkod. Hello? Kung tagal mo nang uma-attend, nakapag cell group ka na, andyan ka na, part ka na, alam mo yun, ano pa bang hinihintay mo? Minsan yung pagpapabukas pa sa susunod na siguro. Ayan, di ba, nung naalala ko tuloy yung kwento ni Bishop, di ba? Yung isang pamangkin niya, in-encourage niya, tinatanong siya kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi syempre, yumaman na siya. Sabi niya, Bishop, magpapastor na ako. Papastor, pamalakaya ako. Intindihan niya yung priority niya. Kaso 2 linggo namatay. So, napakahalaga po, no? Kapag tayo binigyan ng pagkakataon at kaya mo nang gawin, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Bullet number 2, don't postpone reading the handwriting on the wall until you have your back to it. So, minsan may mga sinusulat po tayo.
Meron tayong mga reminder ng Diyos sa atin, mga priorities natin. Sinulat na natin, unahin mo na yun. Gawin na natin yun. Sumunod na verse, pakibasa po. Mami, balik tayo sa iyo. Saan ko na 27, Kawikaan 27 verse 1. Huwag Opo. ipagyaban ang araw ng bukas kapagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Oh, totoo, hindi mo alam kung may bukas pa, mga kapatid. Totoo yan. Hindi mo alam kung magagawa mo pa siya bukas. Kaya, gawin na natin. No? Sabi ng procrastinator, yung mga taong mahilig ipagpabukas sa mga gawain, ang slogan niyan ganito, I am going to get organized. Wow, pero bukas pa. Parang napanood ko, di ba? Nahuli, nagda-drugs eh. Kukulong na siya. Tagal ka nang gumagamit. Oo. O di, nahuli ka ngayon. Oo nga o eh. Kukulong ka na. Oo nga o eh. Talagang nahuli. No choice eh. O, kailan ka magbabago? Ano sabi nung nahuli? Magbabago rin ako. Pero hindi pa ngayon. Baka bukas pa. Minsan kailangan pang mahuli, no? At kahit nga nahuli na, ayaw pang magbago. Pang-apat na bullet, procrastinators focus on how unfair life is and how bad they have it. Ay, ang daming dahilan. Ang daming mga ano niyan. Ang daming mga excuses talaga. Diba? Tapos ang inaano niya, kasi naman, kung meron lang ganito, kung meron lang ganyan. Mga procrastinators. Hindi magandang attitude. Panglima, procrastinators always have someone to blame for why things are not done. May mga pinapagawa, may mga bagay na hindi na-achieve. Anong gagawin? Sisisi niya sa iba. Ang totoo, hindi niya kasi ginawa yung part niya, pinagpabukas niya pa. And then, number 6, no farmer ever plowed a field by turning it over in his mind. Ibig sabihin, na wala pong magsasaka na magsisimulang mag-araro sa isipan lang. Hindi siya aani, hindi siya hindi siya makakita ng harvest sa atin kung nasa isipan niya lang. Kailangan siyang umaksyon. Hindi niya na pwedeng ipagpabukas pa. Balik tayo sa table. Okay. Ano po ang mga evidence na may problema ang isang tao sa procrastination? Bullet number 1, Sister Lola. Putting off large projects. Naku, delikado yun, di ba? Yung importante, di ba? Ipagpapahuli niya, mahirap kasama sa gawain yan. Kailangan yun yung unahin niya yung priority niya eh. Sige, sunod na bullet. Sister Grace. Giving lots of excuses. Ako, ang daming dahilan para hindi gawin. Diba? Minsan ba ganyan tayo? Mami Ading, pangatlo po. Justifying self with good works. Naku, talaga namang Grabe. grabe naman May ginawa naman ako Pero ang totoo, yung mga malalaking project na pinapagawa sa kanya, hindi yun yung kanyang ginawa. Diba? Pang-apat, preoccupation with personal difficulties. Ito, tungkol naman sa kanyang pagiging occupied sa mga, alam mo yun, sa kanyang sarili. Anong kailangan na solusyon? Una, let us be honest with ourselves. Be honest with yourself. Tingnan natin, may pinagawa sa atin, pinagpabukas natin, bukas na pala yung deadline, hindi natin na-prepare ng maayos.
Diba? Tayo pala yung assign sa darating na linggo. Pero hindi mo nagawa. Kasi pinagpabukas mo, hanggang dumating, linggo na, hindi ka na nakapag-prepare, lagot. And then we acknowledge your weakness. Tingnan mo kung saan ka mahina at kailangan mo ng tulong ng ibang tao. So motivational problem, laziness, pangalawa is yung procrastination. Pangatlo po, panghuli, is overactivity. Ito, kabaliktaran naman ng dalawa. Hindi tamad, hindi naman mahilig magpaliban, naku, sobra naman sa mga gawain. Lahat gustong gawin. We all have time for the will of God in our life. Dapat unahin natin yung kalooban ng Diyos. Yung priority natin. Kung ano yung unang pinapagawa. Kaya nga, di ba, unahin mo muna sa calendar mo, ang alin po? Yung mga church activities. Yan po ay isang susi sa magandang time management eh. You first prioritize, fill in the church schedule, services, and activities, and then yung mga sumunod. Yan po ang order eh. You put God first, His kingdom and His righteousness. Yung mga tao na masyadong busy, hindi naman ibig sabihin productive yun. Hindi ibig sabihin marami tayong ginagawa, productive na tayo. Yung hindi na tayo makausap, hindi na tayo sumasagot, nagre-reply, hindi ibig sabihin sobra kang busy. Hindi po yun nag-i-equate sa productiveness. But it can make the heart tired and distracted. Ano ibig sabihin? Darating ang point sa buhay mo, ay, pagod na ako. Parang gusto ko na mag-give up. Ayoko na sa mag-serve kay Lord. Ang totoo, hindi ka naman talaga nag-serve. Naging busy ka sa mga bagay na hindi naman sa Kanya. Napagod ka, na-distract ka sa mga bagay na hindi importante. Kaya yung overactivity, hindi po ibig sabihin na fulfill natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay. No? Pero syempre, to balance this, ang gusto ni Lord, mag-serve tayo. Yung overactivity, hindi tayo pwedeng lagi na lang tayong gumagawa. God honors rest. Kailangan may kapahingahan din. Kailangan matuto tayong mag-evaluate sa mga ginagawa natin. At tingnan natin, Lord, anong season ng aking buhay? At ano po yung mga pinapagawa mo sa amin? Yan. So, ano mga ebidensya? Sige, punta muna tayo ng mga Bible verses. Patungkol sa overactivity. Kilala nyo to di ba? Kahit di nyo nabasahin sa Luke chapter 10, si Martha. Masyado siyang abala. Di po masama maglingkod sa Diyos. Sige, basahin nga natin si Snobby. Luke chapter 10, 40 hanggang 42. Sis Noemi, Mark 6:31. Mark 6:31. Amen. Luke chapter 10 verse 40. Sabi po dito, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala pa ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. In verse 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. 42, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Piliin natin yung mabuti. Piliin natin yung mabuti. Unahin natin kung ano yung mahalaga sa Diyos. Naniniwala ako talagang may mga pagkakataon na nagiging busy tayo pag Sunday, hindi tayo nakaka-attend. Meron kayong mga biglaang mga family gatherings, reunion, kailangan nandoon ka. Pero yung mga bagay na mag-aalis ng rest and time with the Lord,
Tapos marami tayong gawain that time, matuto tayong evaluate yung ating mga priorities. Di ba napag-usapan na natin yan? Your priorities reveals what you value in your life. Kung ano yung mga inuunang buhay mo, binibigyan mo ng prioridad, mahalaga sa'yo yun. May mga tao, ang totoo, hindi mahalaga sa kanila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos. Pero ang totoo, hindi masyadong mahalaga. Mas mahalaga sa Diyos, ang ano? Labada, gawaing bahay, trabaho, pera, paggagala. Alamin po natin, mga kapatid. May mga bagay na we need to say no. Kailangan natin tanggapin yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon na unahin natin siya. Seek first His kingdom and His righteousness, and everything, all these things will be added unto us. Isa pa, sis, pakibasa po. Mark 6. Mark 6:31. Amen. Sabi dito, dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Halika kayo, punta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga." Amen. Wow. See, sabi ni Lord, sino nagsasalita dyan? Si Jesus, no? Tara, magpahinga tayo. Kailangan mo ng pahinga. Ang daming tao, no? Pero kailangan mo ng pahinga. Si Lord mismo, nakakaunawa siya sa tao. Siya nga eh. Di ba, ang Diyos nga pinakita yung pattern. 6 days of work, 1 day of rest. God honors rest. Si Jesus, sinasabi sa atin, dapat matutunan natin yung oras ng kapahingahan. Pag tayo nagpapahinga, ang totoo, kahit marami tayong gagawin, yun ay isang ekspresyon ng iyong pananampalataya. Lord, inuna ko na yung mga dapat unahin, marami pang hindi natatapos, marami pang gagawin, pero kailangan ko magpahinga. Pinagkakatiwala mo sa Kanya. Maraming tao ayaw ng pahinga kasi they want to be in control. Ang kanilang tiwala talaga ay sa sarili nilang lakas. Tandaan natin, hindi natin kayang gawin lahat. Kaya dapat matutunan natin ang araw ng kapahingahan. Oras ng pahinga, oras ng pagtatrabaho. Piliin natin yung mahalaga. Yung priority, dapat yung kaharian ng Panginoon. Yung isa sa mga ebidensya ng may problema sa overactivity ay gusto ko lang din i-add sa inyo. Kasi nakikita namin sa mga tao, no? Kasi naranasan nyo rin ito. Naranasan nyo ba kapag wala kayong ginagawa, parang nagigilty kayo, parang hindi masyadong mahalaga yung araw nyo? Yung pag inalisan mo siya ng mga gawain eh. O, wala ka mo nang gagawin ha. Minsan yung tao, parang nalulungkot siya, ay wala akong gagawin kasi nasanay na siya dun sa maraming gawain. Diba? Ang pamamahinga po, regalo ng Diyos sa atin yan. Ang ating identity ay hindi nakabase sa ating ministry. Kasi pag inalis ang ministry mo, wala kang ministry, anak ka pa rin ng Diyos. Amen? Ano man ang mga pinagdadaanan mo, sobrang busy ka. Kasi minsan pag ang tao, di ba, busy sa gawain, wow, tuwan-tuwa siya, hype na hype yan eh. Talagang, Lord, thank you God, anak mo nga ako, nagagamit mo ako. Paano pag sinabi na, anak, pahinga ka muna. Gusto ko ta magpahinga. Hindi, Lord, lalaban ako, gagawa ako. Hindi na, gusto ko ta magpahinga. Minsan, anak ba ako ng Diyos? Parang walang nangyayari sa buong araw ko. Wala bang bunga itong araw ko? Hindi. Actually, resting days are not wasted days. Investing yan sa katawan. Lumalakas ka, naghahasa ka, nagpapahinga ka, nagre-restore ng lakas ang Diyos. Sabi nga, di ba, ang mga naghihintay sa Panginoon, lalakas, kakaroon ng lakas. Kaya ang problema ng isang tao na
overactivity. Minsan nandun na yung kanyang isipan, yung kanyang identity, at pag wala siyang ginagawa, hindi rin siya mapakali, magpahinga ka. Kasi yung tao na problema ay overactivity, saying yes to everything. Lahat yan gustong gawin, lahat yan gustong puntahan. Naku, kapatid, hindi. Hindi lahat dapat mong mag-say ng yes. Hindi lahat ng invitation, yes ka. I-honor mo yung rest. Tingnan mo lang kung mahalaga. Pag hindi naman masyado at magagawa naman sa ibang araw, di ba nausapan natin yun eh. Naaral na natin, teka, hindi naman ito urgent. Sige. Pangalawa, underestimating time needed. Yun nga kasi lack of schedule. Ang dami niyang yes sa mga schedule niya. Punong-puno ang schedule. Naku, na-underestimate niya yung oras. Hindi niya naibigay yung tamang oras doon sa mas mahalagang mga bagay. Pangatlo, never delegating responsibility. Kapag lagi lang tayo ang gumagawa, hindi tayo nakakapag-manage ng maayos. We need to learn how to delegate. Ipasa natin. Humingi tayo ng tulong sa mga kapatiran. Bro, sis, ito, kailangan natin ng ganito. Baka pwede ikaw na. No? Kailangan alam mo lang yung focus mo eh. Alam mo lang yung priorities mo eh. Hindi rin lang lahat ikaw ang gagawa. And then, pag nasa overactivity na tayo, ang problema natin, nagkakaroon ng constant mental and physical fatigue. Mentally, pagod. Kinakausap mo, lutang. Hindi niya nauunawaan yung mga napagmimitingan. Hindi siya updated kahit nandun naman siya sa meeting. Kasi why? Overactivity, mentally fatigue, pagod yung isipan, hindi niya na naiintindihan. Kumbaga sa palakol, marupok na, hindi na makahiwa na, hindi na makaputol ng puno. Kaya napakahalaga ng rest, di ba? And then syempre, physical fatigue. Kailangan talaga nagpapahinga yung katawan natin. So anong kailangan po natin gawin, mga kapatid? Anong solusyon? Let us be realistic about capabilities. Tanggapin natin na may mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Ay, alam ng Wow Ministry yan. Yung isip gusto, di ba? Ginagawa niya kasi lagi yun. Pero dahil nagkakaedad na, mga 40 na dyan, di ba? Nakakaramdam na ng, ba't di ko na nagagawa ito? We need to be realistic about our capabilities. Tanggapin natin yun na kasama po sa buhay talaga. We acknowledge your limitations. May mga bagay na hindi ka na magagawa. At hindi po yun masama. Kasi meron kang magagawa na hindi kayang, ang mga matatanda, may magagawa na hindi kayang gawin ng mga bata. May mga bata, may kayang gawin na hindi kaya ng mga matatanda. So, piliin lang natin. Huwag natin punuin masyado yung ating sarili. Ang magandang bagay pa, no, kapag nakafocus tayo, mas magagalingan natin, mas magiging effective, productive tayo sa ministry. Kaya, Panginoon, maraming salamat po.